Hello guys! Hello para to sa lahat ng Leo. Welcome Leo dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Leo kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. Okay, Leo. Ang first two cards mo dito ay nagsasabi ng self-employment and music for manifestation. Ang self-employment card na to ay sinasabi na you are born entrepreneur and your business is surrounded by magical opportunities. So, if you are business-minded or if you're having a business, sinasabi ng baraha dito, Leo, na isinilang ka na business person and napapaligiran ka daw ng mga magical opportunities. So, if you are having a business, tapos masyado kang nawawala ng tiwala sa sarili mo or sa business mo, ang barahang to sinasabi sa'yo na wag kang mawala ng pag-asa kasi maraming magic, milagro na oportunidad ang nakapaligid sa'yo. Kung ikaw naman ay sawang-sawa na sa pagiging empleyado, yung pagbibusiness ay posibleng maging idea mo yan eh. Diba? Like, for example, mag-iisip kang magkaroon ng grocery, poultry, piggery, or kung ano man, bakery, or kung ano man na klase ng business. Sinasabi ng barahan na lahat ng tao naman, hindi lang ikaw, Leo, lahat tayo isinilang na meron tayong kakayahan na makapag-business. Pero, nasa atin yon kung paano natin diskartehan yon. So, ikaw, sinasabi ng baraha sa'yo, nakadepende yun sa'yo kung ano yung business na gusto mo, or kung ano yung strategy, or kung ano yung diskarte mo sa buhay. Music for manifesting. Leo, sinasabi ng baraha dito na, to manifest rapidly, think of your desire while you chant, hum, sing, or play music. So, doon sa mga Leo na mahilig makinig ng music habang naglilinis, kung ano man tong nagpapahinga, sinasabi ng baraha na isa sa mga mabibilis na way or form of manifestation ay yung pag nag-iisip tayo ng mga gusto nating mangyari sa buhay, makinig tayo ng music. Parang ganun. Pero hindi yung mga music na nakakaiyak. Kasi iiyak ka niyan. Hindi yan manifestation. Parang minamanifest mo naman na malungkot yung buhay mo. 'Di ba? Okay. Leo. Wow. Solitude. Okay. Leo. In silence, peace prevails. Solitude. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na maybe lang ha, maybe hindi naman lahat makaka-resonate dito. Maybe kung masyadong magulo yung buhay mo or yung kapaligiran mo, sa first 2 weeks of July, itry mo lang na maging tahimik, maging silensyo, maging tahimik, wag tayong makisali sa gulo ng mundo kasi pag tahimik daw tayo, peaceful yung, magiging peaceful yung buhay natin. Transformation, a fresh new way of living emerge. So, yun, sinasabi ng baraha dito, same din dito sa transformation, na kailangan natin ng pagbabago sa mga habits natin, hobbies, or mga nakagawian natin, especially mindset, and then mga habits natin. So, kung may mga unhealthy habits ka, oras na para simulan natin yung healthy lifestyle, healthy emotion, parang ganon. And last card mo sa second deck is Wondrous Universe, Walk in Beauty. Diba? Walk in Beauty, ang walk in beauty na to guys, hindi yung parang baka akalain mo, kailangan maglakad ka ng pakembot-kembot. Hindi. Yung sinasabi ng barahan na to na being grateful and thankful. Lahat ng nakikita natin dito sa mundo, gawin nating inspiration. Huwag nating masyadong tingnan yung negative, yung pangit. Kailangan nating tingnan yung maganda. Parang halimbawa, kung may problema ka, huwag yung problema yung isipin mo. Isipin mo kung ano ba yung strength, ano ba yung
nakukuha ko dito sa sitwasyon ko ngayon? Ano ba yung lesson learned? So yun, mag-focus ka sa strength mo, sa positivity, and focus ka sa kung ano yung kagandahan ng kapaligiran, ng buhay mo, ng mundo. Okay? Okay, Leo. Last deck na tayo. Okay. Five of Swords. Queen of Pentacles. Bakit ganon? Leo. The Moon card and Five of Swords. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Leo, para maging masaya ka, yun nga, you need to give up yung mga unrealistic goals natin. You need to give up yung mga takot, panghihinayang na yan, or yung mga unrealistic talaga, Leo. So, ibig sabihin, may mga pangarap ka sa buhay mo na alam mo na mahirap tuparin. May mga kagustuhan ka sa buhay mo na alam mo na imposible. Pero kung magiging sobrang positive ka naman, masasabi natin na walang imposible, limitless, walang magiging imposible sa posible. Parang ganon. Pero sa'yo, nandito yung Five of Swords and then the Moon. Sinasabi ng baraha na kung gusto mo ng yung kalmado, solitude lang, peaceful lang, lang tayo, be thankful, be grateful, be contented sa kung ano yung meron tayo. Queen of Pentacles and Ten of Pentacles and Three of Cups. Sinasabi ng baraha, meron ditong mga Leo na iniisip nila, ito yung thoughts nila, ito yung mindset nila. Iniisip nila na magiging masaya lang sila, they will be happy kung magkakaroon sila ng malaking halagang pera, yumaman sila, maging milyonaryo sila, milyonarya. Which is wrong. Wrong yun. Mali yun, Leo. Diba? Bakit mo hihintayin na maging masaya ka pag may pera ka na? Kahit wala kang pera, kahit naghihirap ka, kahit walang-wala ka, kailangan mong maging masaya. 'Di ba? Hindi pera yung rason para maging masaya tayo. 'Di ba? So, etong mindset mo na to, na magiging masaya ka lang kung magkakaroon ka ng pera or magiging milyonaryo ka or matutubad mo yung mga financial wishes mo, kailangan mong baguhin yan. Kaya meron ditong transformation. Kasi yun nga, mga unhealthy na yan, unrealistic, mga unbelievable, or mga mindset na kailangan mo nang alisin. Okay? Okay. Okay, Leo, kung makikita mo yung Four of Wands ay naka-reverse and the High Priestess, sinasabi ng barahan na kung makinig ka sa sinasabi ng intuition mo, huwag mong kontrolin ang sitwasyon, lalo na ng pamilya mo, Leo. If ever, kung anong nangyayari sa family mo, let go, let God. Like for example, wag nating kontrolin ang sitwasyon ng ating asawa, ng ating anak, ng ating pamilya. Makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition kasi minsan, may tendency, alam mo, understandable yun eh. Kasi yung mga Leo, fire sign sila. Ang fire sign, sobra silang goal-oriented, sobra silang fiery. Mabilis talaga silang kumilos eh. Yung parang nakaisip sila, halimbawa, nakaisip sila ngayon, may pera sila, gusto nilang mag-grocery, gusto nilang kumain ng cake, kakain talaga sila ng ganon. Ganon yung Leo. 'Di ba? Hindi tulad ng ibang mga air signs na mag-iisip muna sila. So, sa'yo, sinasabi ng barahan na pag-isipan mo muna. 'Di ba? Hindi naman masama, Leo, yung magdahan-dahan, yung Two of Swords. Minsan yung Two of Swords, naman yun eh, helpful siya. Lalo na sa mga fire sign, Leo, Aries, Sagittarius na masyadong mabilis. So, dito sinasabi, dahan-dahan lang. Okay? Kumilos ka ng dahan-dahan. Okay, so, Six of Pentacles and Empress. You're lucky because there's someone sa paligid mo or you are surrounded by the helpful people. So, may mga helpful person na willing kang tulungan if you need something, emotional, financial. So, wala ka naman na dapat na problemahin. Okay? Okay, so mayroon ditong mga Leo,
yung iba lang ha, hindi naman lahat makaka-resonate. May mga Leo dito na medyo mapapagalitan sila sa trabaho nila. Like for example, sa pagtatrabaho nila, parang meron silang, like for example, nabasag niya yung pinakagusto ng kanyang boss na mannequin or vase. And mapapagalitan siya. Maybe matagal na siya dyan sa company na yan, maybe na siya, 10 years, 20 years, and ngayon lang siya napagalitan. And siguro dahil sa sensitive ka rin, sa panahon na yan, magiging sensitive yung situation. So, masasaktan ka. And yun yung pwedeng maging rason para mag-isip ka na umalis. Mag-resign, umalis, or maghanap ng ibang trabaho. Nako, yun nga. King of Cups, magdahan-dahan ka, Leo. Diba? Huwag mong sayangin yung tiwala sa'yo ng boss mo. Huwag mong sayangin yung tenurity mo dyan. Huwag mong sayangin yung oras or yung panahon na in-spend mo dyan. Diba? So, sinasabi ng bara sa'yo, Leo, na just be patient. Okay? Be patient kasi hindi talaga papabor sa atin yung lahat ng panahon. So, minsan may mga disappointments tayo, pero hindi naman yun rason para i-give up natin yung pinaka-goals talaga natin. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!